At para sa ating mga balita, utak ng Russia-Ukraine War, tinukoy na ng European Union. Kung hindi dahil sa kanya, hindi daw sasalakay ang Russia sa Ukraine. At mga bansa sa Asia, nasa peligro daw dahil kay Donald Trump. Pero bago natin umpisahan ang ating mga balita, mangyari po lamang na i-like ang video nito para sa patuloy na paghahatid natin ng ating mga updates mula sa loob at labas ng bansa. Malaking tulong po ang inyong like para sa aming mga content creator. Maraming salamat po mga kababayan. Itinuturo ngayon ni European Union Foreign Minister Kaja Kallas ang bansang China bilang pinakamahalagang kaalyado ng Russia sa pakikidigma nito laban sa Ukraine. Ayon kay Kallas, hindi daw magagawa ng Russia na ipagpatuloy ang digmaan kung wala ang tulong ng China. Sa isang press conference sa Brussels kasama ang punong ministro ng Ukraine na si Denis Shmyhal, sinabi ni Kallas na kung gugustuhin ng China na itigil ang suporta nito, tiyak na malaki ang magiging epekto nito sa kasalukuyang sitwasyon. Malinaw na ang China ang pangunahing taga-suporta ng Russia sa digmaan. Kung wala ang tulong ng China, hindi magagawa ng Russia ang digmaan batay sa lawak na ginagawa nila ngayon. Nakikita natin na 80% ng mga produktong may dual-use goods ay pumapasok sa Russia sa pamamagitan ng China. Lumabas ang mga balitang ito matapos i-anunsyo ni Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine na nakahuli ang Ukrainian military ng 2 Chinese nationals na nakikipaglaban sa panig ng Russia sa loob mismo ng Ukraine. Ayon pa kay Zelensky, may impormasyon ang kanilang intelligence na mas marami pang Chinese na kasama sa puwersa ng mga Ruso. Sinabi niya sa mga reporter sa Kyiv na may datos na nagsasabing umaabot sa 155 Chinese citizens ang lumalaban ngayon para sa Russian military. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na sinabi ng Ukraine ang ganitong aligasyon tungkol sa mga Chinese fighters sa digmaan. Isang bagay na mariin namang itinanggi ng Beijing at sinabing wala itong basihan. Ayon pa kay Zelensky, ang mga Chinese nationals na nahuli sa silangang bahagi ng Ukraine ay kinakausap na ngayon ng mga investigador. Isinasagawa na ngayon ng Security Service ng Ukraine ang mga paunang hakbang sa investigasyon tungkol sa mga nahuling Chinese nationals. Nasa Kyiv na sila at nakikipag-usap sa mga investigador. Nagbibigay sila ng impormasyon kung paano sila napunta sa frontlines at kung paano sila nasangkot sa napakalaking krimeng ito, ang digmaang inilulunsad ng Russia laban sa Ukraine. Sinabi rin ni Zelensky na gumagamit ang Russia ng social media para mag-recruit ng mga Chinese citizens at alam umano ito ng mga opisyal ng China. Dagdag pa niya, inaalam na ngayon ng Ukraine kung ang mga recruit ay tumatanggap ng direktang utos mula sa Beijing. Mula nang simulan ng Russia ang malawakang pag-atake sa Ukraine noong 2022, matibay na ang suportang diplomatiko na ibinigay ng China sa Russia. Ayon sa mga opisyal sa kanluran, nagbenta rin ang China ng mga makinarya at microelectronics sa Russia na pwedeng gamitin sa paggawa ng armas. Gayunman, wala pang ebidensya na nagpapakita na sinadyang nagbigay nga ang China ng mga sundalo, armas o tulong militar sa Russia. Kaugnay pa rin ng digmaan sa Ukraine, patuloy na nahaharap ang bansa sa mga matitinding pag-atake ng Russia dahil na rin sa walang puknat ng mga missiles at drone strikes nito. Nagbabala si Pangulong Zelensky ukol sa tumitinding mga pag-atake mula sa himpapawid. Kamakailan, inilunsad ng Russia ang isang mapaminsalang missile strike sa Kyiv. Ayon sa Ukraine, target ng Russia ang pagbuwag sa bayan ng Ozern, kung saan matatagpuan ang isang mahalagang military airbase. Lalong pinaigting ng Russia ang opensiba nito. Sunod-sunod ang pag-atake sa mga lungsod ng Ukraine gaya ng Kryvyi Rih, Sumy at Kharkiv nitong nakaraang linggo. Ayon sa Ukraine, mula nang isuggest ang tigil putukan noong March 11, nakapagpawala na ang Russia ng umaabot sa 70 missiles at 2,200 drones.
Ang videong napapanood ninyo ngayon ay kuha sa isang birthday party na biglang nauwi sa isang trahedya matapos tamaan ng Russian missile ang isang restaurant sa Kyiv noong nakaraang linggo. Ayon sa Kyiv, 20 tao ang nasawi sa pag-ataking ito, kabilang na ang 9 na bata. Patuloy ding lumalala ang sitwasyon sa frontlines habang umaabante ang mga tropang Ruso. Ayon sa Moscow, nasakop na nila ang isang pamayanan sa rehiyon ng Sumy sa Ukraine, isang hakbang na itinuturing na isang malaking tagumpay. Samantala sa Ukraine, bukod sa pagpapadala ng mas batang mga sundalo na kapos sa military training, patuloy na humihingi ng karagdagang tulong militar ang Kyiv upang lalong mapalakas ang air defense, lalo na't daan-daang missile ang tumatama sa bansa araw-araw. Nangako naman ang mga kaalyado ng Ukraine sa Europa ng karagdagang $24 billion na military support. Yan ay matapos aprubahan ito ng 50 bansa na nagpulong-pulong sa Brussels. Mas malaki ito kumpara sa kabuang tulong na ibinigay ng Europa noong nakaraang taon. Gayunman, hindi nakadalo si US Defense Secretary Pete Hegseth sa pagpupulong na iyon. Ang pagpupulong ng UDCG ay ginanap sa isang napakahalagang panahon dahil ang taong 2025 ay itinuturing na isang kritikal na yugto sa digmaan sa Ukraine. Ngayon ang panahon ng pag-aksyon, oras na para kumilos ang mga defense industry, at ginagawa na nga nila ito. Panahon na rin para umaksyon ang mga sandatahang lakas, at sila ay tumutugon na rito. Ganoon din ang mga pamahalaan, sama-samang kumikilos. Sa ganitong hakbang, nagpapadala tayo ng malinaw na mensahe kay Putin. Ngunit higit sa lahat, ipinapaabot rin natin sa Ukraine ang mensahe na hindi sila nag-iisa. Suportado namin kayo sa laban, at mananatili kaming kasama ninyo hanggang sa panahon ng kapayapaan. Medyo nauubos na ang pasensya ng mga kaalyado sa Europa. Sa kabila ng maraming mga pagpupulong, kabilang na ang naganap sa Brussels, kulang pa rin ang detalye kung paano nila balak ipatupad ang tigil putukan sa Ukraine. Bukod dito ay pinaplano din ng Ukraine na pahabain pa ang martial law sa kanilang bansa bago ito mag-expire sa May 9, isang hakbang na posibleng mag-postpone din sa magaganap na eleksyon. Para sa akin, mukhang susuportahan ulit ng Ukrainian Parliament ang pagpapalawig ng martial law at ang pagpapatuloy ng mobilization sa bansa. Paulit-ulit kong sinasabi, hindi pa tapos ang digmaan. Patuloy pa rin ang labanan, at kinakailangan ng Estado na pangalagaan ang pambansang seguridad nito. Nais ni Pangulong Donald Trump na tapusin na agad ang 3 taong digmaang ito, kaya't ipinadala niya ang kanyang special envoy na si Steve Witkoff sa Moscow nang hindi man lang sinasabi kung may nakatakdang pulong si Trump at si Putin. Sa kabila ng kawalan ng pag-usad sa mga negosasyon at sa patuloy na pagtanggi ng Russia sa mga plano ni Trump para sa ceasefire, naniniwala ang mga eksperto na tila malayo pa ang minimiting kapayapaan sa katotohanan. Sa ibang balita, mga bansa sa Asya, nasa peligro daw dahil kay Donald Trump. Hindi na daw makahinga ang mga investors ngayon sa mundo. Tuloy-tuloy ang pagbagsak ng mga stock market sa buong planeta. At ang dahilan ay ang walang humpay na paghihigpit ni US President Donald Trump sa global commerce. Matatandaan na noong Lunes, muling bumagsak ang mga stock market. Mas malala pa kaysa noong nakaraang linggo. Tinawag ito ng ilan na Black Monday dahil sa laki ng pagkalugi ng mga negosyo. Mula sa lungsod ng Mumbai sa India hanggang sa Tokyo, Japan, kumalat ang takot at kaba sa gitna ng pandaigdigang merkado. Sa India, bumagsak ng higit sa 2,200 points ang Sensex at ang Nifty ay nalugi ng higit 3%, bumaba sa ilalim ng markadong 22,200. Sa loob lamang ng isang araw, tinatayang higit sa 13 lakh crore rupees o 150 billion pesos ang nawala sa stock market sa Bombay Stock Exchange. Sa madaling salita, napakalaking pera ang naglaho sa isang idlap. Lahat ng sektor ay tinamaan, lahat ay namula, lahat ay nalugi. Ganito din ang naging sitwasyon sa Timog Silangang Asya. Sa Tokyo, bumagsak ng higit 8% ang Nikkei Index, habang sa Taiwan, halos 10% ang ibinagsak ng TX Index. At dahil sa sobrang bilis ng pagbagsak, na-activate ang tinatawag na circuit breaker.
Ang circuit breaker ay parang pause button ng stock market. Kapag masyadong mabilis ang pagbagsak o pagtaas ng presyo ng stocks, pansamantalang ititigil ang trading para bigyan ng panahon ang mga investors na mag-isip at huminahon at maiwasan din ang tinatawag na panic selling. Ngayong araw, umabot na sa bottom circuit ang merkado ng Japan at Taiwan. Ibig sabihin, grabe na ang pagbulusok ng presyo kaya't napilitan ang market na mag-pause. Sa Hong Kong, hindi rin maganda ang naging lagay nito. Ang kanilang stock market index na Hang Seng ay nakaranas ng pinakamalalang pagbagsak mula pa noong 1997. Bumagsak ito ngayon ng 13%. Sa sobrang lala ng sitwasyon, kinakailangang manghimasok ng China sa pamamagitan ng pagbili ng shares para tuluyang bumalik sa ayos ang merkado ng Hong Kong. Ang sinisisi ng lahat ay si Donald Trump. Noong weekend, lalo pa niyang pinaigting ang kanyang plano na magpataw ng mataas na buwis sa mga bansang katrade ng US. Ano ang mangyayari sa merkado? Hindi ko pa masasabi sa ngayon. Pero sigurado ako, mas lumakas na ang ating bansa. At sa kalaunan ay magiging isa tayo sa pinakakakaibang bansa sa buong mundo, ang pinakadominanteng ekonomiya sa buong mundo. Isang hakbang na lalo pang nagpatindi ng panik sa mga investor sa buong mundo. Malawakan ang epekto ngayon ng mga buwis na ipinataw ni Trump sa iba't ibang mga bansa. Tinamaan kapwa ang mga kaalyado at ganun din ang mga hindi kaalyadong bansa. Pero kung may rehiyon na lubos na apektado dito, iyon ay ang Asia. Ang Asia ang pinakamalaking naghihirap ngayon sa mga buwis ni Donald Trump. Ang Asia ang isa sa pangunahing manufacturing hubs ng mundo. Malaki ang kinikita ng mga ekonomiya nito mula sa pag-export ng mga produkto papunta sa US. Kaya't nang magpatupad si Trump ng matataas na buwis, ang Asia ang direktang tinamaan. Sa Japan at South Korea, pinatawan sila ng 26% tax. Ang India ay 26% tax, ang Thailand ay 36% tax, ang Vietnam ay 46% tax, Cambodia 49% tax, at ang China na 125% tax na siyang pinakamalaki sa buong mundo. Dahil dito, matinding pressure ngayon ang nararanasan ng mga ekonomiya sa rehiyon. Pero syempre, hindi lang ang Asia ang tinamaan, damay pati ang mismong mga Amerikano. Nagbabala na ang mga American investors na posibleng magkaroon ng recession o pagbagsak ng pandaigdigang ekonomiya. Ayon sa Goldman Sachs, mayroong 45% na tsansa ng recession sa mundo, habang 65% naman ang tsansa ayon sa JP Morgan. Pareho nilang sinisisi ang mga taripa ni Trump at tinawag itong banta sa ekonomiya ng Amerika. Pero syempre, hindi sang-ayon si Trump dyan. Ayon sa kanya, ang mga taripa ay para lamang daw gamot. Mahirap inumin pero kailangan ng Amerika para sa ikabubuti nito. Maging ang kanyang Treasury Secretary ay ipinagtanggol ang kanyang paniniwala. Ayon sa isang interview, Sa totoo lang, ayokong maniwala dyan. Hindi kailangang magkaroon ng recession. Walang makapagsasabi kung paano gagalaw ang merkado bukas o sa susunod na linggo. Ang mahalaga, tinitingnan namin ay ang matagalang pundasyon ng ekonomiya, ang mga hakbang para sa pangmatagalang pag-unlad. Naniniwala kami na itinulak tayo ng nakaraang administrasyon sa bingit ng krisis pinansyal. At ngayon ay inaayos na namin ito. nagsisimula na ring pumalag ang mga investors. Isa sa kanila ay si Bill Ackman, isang bilyonaryong hedge fund manager na minsang sumuporta kay Donald Trump. Sang-ayon siya noon na kailangang ayusin ang global trade, pero ngayon, pakiramdam niya ay sumusobra na si Trump. Nanawagan si Ackman ng isang 90-day timeout o pansamantalang pahinga sa pagpapatupad ng mga buwis. Ayon sa kanya, dapat gamitin ng mga trade partners ng US ang panahong ito para makipagkasundo sa administrasyon ni Donald Trump. Kung hindi, maaaring maging malala ang epekto nito sa buong mundo. Ayon kay Ackman, Kung sa ika-9 ng Abril ay itutuloy natin ang tila isang economic nuclear war laban sa buong mundo, titigil ang mga negosyo sa pamumuhunan, maninakip ang bulsa ng mga mamimili. At malalagay sa panganib ang reputasyon ng US sa pandaigdigang komunidad, isang reputasyong maaaring abutin ng maraming taon o dekada bago maibalik. ganito rin ang paniniwala ni JP Dimon, chairman ng JP Morgan Chase na siyang pinakamalaking bangko sa buong Amerika.
Ayon kay Diamond, patataasin ng mga taripa ni Trump ang presyo ng mga bilihin para sa mga Amerikano. Ibig sabihin, mismong ang Wall Street na ang nananawagan sa administrasyon na kumalma sa kanilang mga hakbang. At para muling maibalik ang tiwala ng publiko sa merkado, kailangan daw ni Donald Trump na umatras ng kaunti. May mga ulat na posible daw ikonsidera ni Trump ang 90 days delay sa pagpapatupad ng mga taripa para sa lahat ng bansa maliban sa China. Pero ayon sa White House, fake news ito at gaya ng inaasahan, muling bumagsak na naman ang merkado. Ayon sa pinakahuling datos, matapos daw itaas ni Trump ang presyo ng buwis sa maraming bansa, mahigit $6 trillion na halaga ng stocks ang nawala sa US market pa lamang. At simula nang maupo siya sa pwesto noong Enero, nasa kabuang $11 trillion ang nalaga sa market value. Maging ang Europa ay nadamay rin matapos bumagsak ang Asia. Ang DAX ng Germany, ang CAC ng France at ang FTSE 100 ng UK ay bumaba lahat ng higit sa 5% sa loob lamang ng isang araw. Bakit? Dahil kailangan ng mga markets na ito na magkaroon ng katiyakan at kaayusan sa kanilang estado. Pero sa ngayon, isang malaking pagyanig ang nararamdaman ng mundo dahil na rin sa mga buwis ni Donald Trump. Hanggang dito ang ating mga balita. Muli ay maraming salamat po sa inyong pakikinig.